Back to school na lahat ng mag-aaral pero ang isang estudyante sa Cagayan, aba, nag-viral. Imbis kasi kaklase ang kasabay, kalabaw ang kasama niya sa unang araw ng pasukan. Ang kwento ng viral besties na sina JM at Jello. Alamin sa How na Karabaw sa eskwelahan. Kalabaw sa paaralan? Bakit hindi? Sa isang subject lang naman daw. Yan ang pinag-uusapan ngayon online. Ang estudyanteng nagdala ng alagang kalabaw para maging teammate sa gardening subject. Iba rin ang lakas mo, boy! Meet JM at ang kanyang viral best friend na si Jello. Ang tanong, paano nga ba naging mag-BFF ang isang binatilyo at isang kalabaw? 3 taon nang magkasama ang dalawa. Pinaaalaga daw ng lolo ni JM si Jello noong ito'y maliit pa. Mula noon, parang anino na raw ni JM ang kalabaw. Kung nasaan ang binatilyo, abay naroon din ang teenager na kalabaw. Kasi naubing sir nga nagtartaratin din mga ito. Ang pagbasa di, dan mong nan. Jadi luang nilulo na may tibangir. Magdamit tartarakin na sir, hindi nga kung ang inaladan, hindi daduma. Ngayon na lang sir, kagsakay kinmang ito, basit pa eh. Kaya na lagtuin na lata sir at kita, no? Yan titipang. Tuwing may lakad si JM, siguradong karay-karay si Jello. Kahit sa free time, sila pa rin ang magkabanding. Para na nga raw magjowa ang dalawa sa sobrang inseparable. Nung maliit pa lang sir, sinasama ng tatay niya sa bundok. Siyempre sumasakay sila, sinasakay niya ang papa niya dun sa kalabaw namin po. So nung habang lumalaki naman si John Michael po, siyempre natuto na siyang sumakay dun mag-isa sa kalabaw namin. Nung grade 3 na po siya na yung nagpapastol dun sa kalabaw namin. Pero hindi lang pala pet ang turing ni JM kay Jello. Para sa kanya, isa na itong kasama sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Sa murang edad, nakatatak na sa kanya ang makatulong sa magulang. At si Jello, ang isa sa kanyang kasangga sa lahat ng bagay. Depende kadayo yung pagpaguyudan ko, sir. Idinid ko kindamamang ko, sir. Tapos nula matulungan ko, sir. Pag kagising na ng umaga sir, kinukuha na yung kalabaw niya sir, pinapainom, tapos sinisilong niya sa lilim ng likod namin. Pagdating na naman sa hapon, kukunin na naman yun sir. At talagang alagang-alaga siya sir sa mga kalabaw. At alam nyo ba, kahit madalas tawaging mabagal, abay matalino pala ang mga kalabaw. Kapag maayos ang pag-aalaga, natututo sila ng mga routine at natatandaan nila ang mga taong malapit sa kanila. Kaya hindi na nakapagtataka na ganito kalalim ang samahan ni na JM at Jello. Like human, ang kalabaw, meron din silang emotion, meron silang feelings. So, they are good pet also, like dogs and cats. Alam nila kung sino yung nag-aalaga sa kanila, yung nagbibigay ng time. Tsaka yung babanding nila sa amo nila, naka-stick sa mind nila yon. So, yung memory is very sharp na ito yung amo ko. Even yung scent ng kanilang amo, alam nila yon. Pag nandiyan yung amo, lumalapit, dalawa yung pagwag ng tail ng kalabaw nagbubugaw ng langaw. At the same time, masaya sila, ganon. Yun yung nila, expression nila. Pag malungkot naman, minsan nagwi-withdraw sila, pumupunta sa isang sulok. Sa pagbubukas ng school year ngayong taon, kakaibang good vibes din pala ng mag-besties ang marireveal. Nang mangailangan nga ng tulong ang kanilang paaralan, hindi na nagdalawang isip si JM. Wala kasing traktora o makinarya na pwedeng magamit doon. Pero may Jello si JM na
na maaasahan. Kinausap ko po si John Michael na araruin muna. So, tamnan muna ng kamote at saka kasaba po para meron po kaming idadagdag sa feeding program po. Siya po yung kusang kumukulit, ma'am, tamnan na natin. Mulaan tan, ma'am, aradwikon, ma'am. Yun po yung mga sinasabi niya sa akin. Kaya sabi ko, ay, oo, punta ka na lang. Kinabukasan, laking gulat ang mga guro dahil dumating si JM kasama ang kanyang BFF. Diretso agad ang dalawa para mag-araro sa school garden. Parang Farmville, pero in real life. Itak yung ginagamit namin dati, tapos yung sa araw na iyon at saka sumunod na araw, kalabaw po kasi medyo malawak po yung space, kaya parang ano po yun, kakaiba rin po yung ginawa namin na yun. Na hindi namin nakakala na yun pala ay mabibigyan din po ng pansin. Dahil sa tulong ng mag-best friend, mas napabilis ang paghahanda ng gulayan na pagtatamnan. Ang mga gulay na aanihin, mapupunta rin sa mga mag-aaral. Isang munting tulong na may malaking epekto sa Barangay Bangag ang nairegalo ng mag-BFF. Malahalaga po yun. Maliban po sa taon-taon po na parte ng evaluation ng municipal sa Clean and Green po, yun po ay nakakapagdagdag po sa mga gulay-gulay na kinakain, binibigay namin sa mga bata. Pangsahog sa feeding program na niluluto po namin. Kaya naman hangang-hanga ang mga guro kay JM. Bukod kasi sa masipag, likas daw talaga ang kanyang pagiging matulungin. Kung ang iba kapag tinawag ay nagtatago, si JM iba. Siya pa raw ang nagtatanong kung may maitutulong pa siya. As a resident teacher, si JM, nakikita ko na yung abilidad niya na magtrabaho. Simula nung naging pupil ko siya ng grade 3, pag may ginagawa ka na, nandyan lang sa tabi mo, tinitignan kung ano yung pwede niyang maitulong. Hindi siya yung palalaro, hindi siya naglalaro. Kung free time, nandyan lang sir. Nandyan lang sa tabi mo kung ano yung nakikita niya na ipagawa mo. Masaya siya pag inutusan mo na. At babalik yan. Ma'am, ano pa? Ano pang gagawin? Pagtanim ng mais. Mais. Anong araw ka nag-aararaw? Hindi lang mga guro ang bilib sa kanya, pati mga kaklase. Aminadong idol si JM. Hindi naman kasi araw-araw ay makakakita ng bata na kayang sumakay at magmando ng kalabaw. Mabait po siya sa amin. Then, kahit di mo po kinakausap, naghahay ate po siya. Tapos, ang ganda po ng vibes niya. And then, palagi po siyang nakismile pag pumapasok po sa school nung LM pa lang po ako. Kasi po nung ganong edad po ako ay di ko po alam po na mag-handle po ng kalabaw. Pero siya po, talagang alam niya po. Kaya humahanga po ako sa kanya. Pero sa likod ng mga ngiti, may kwento at hugot rin ng sakripisyo itong si JM. Magsasaka ang kanyang mga magulang. Kapag walang ani, hirap ang pamilya nila. Kaya kung ano-anong sideline ang pinapasok ni JM, sa munting paraan gusto niya ring makatulong. Ako, sir, ay masaya, sir. Hindi ko naman akalain na ganyan si JM. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil binigyan niya ako ng anak na ganyan, sir. Mapagmahal sa mga alaga. Madiskarte sa buhay yan, sir. Yung mga allowance niya, sir, kaya niyang hanapin po. Nagugulat na lang kami pag dumating na dito sa bahay, may inaabot sa akin. Bakit? Saan galing to? Sabi ko, sir, nagtrabaho ko, mama. Sabi niya ganun. Gusto daw tumulong sa amin para hindi daw kami mahirapan. Ang hinahanap niyan, puro pagkakakitaan. Tsaka kung may magpapatrabaho na iba dyan, yun, sumasama, tumutulong. Kahit walang bayad, basta makatulong lang. Sa ganitong sitwasyon, mas lalong makikita ang tunay na ugali ni JM. Sa kabutihang ginagawa niya at ng kanyang kalabaw na nag-viral, may sorpresang kapalit at naghihintay sa kanyang pamilya.
Lumaki sa hirap ang 12 anyos na si JM. Pangatlo sa 5 magkakapatid mula sa angkan ng magsasaka. Simple lang ang pangarap ni JM, ang makasama ang mahal niyang kalabaw hanggang sa pagtanda. Dahil pagsasaka at negosyo ang gusto niyang tahakin sa buhay. Hindi tulad ng ibang bata na puro hayahay at pasarap sa buhay ang alam. Si JM may inisyatibo ng pagtulong, naghahanap ng trabaho at mae-ekstrahan kapag ramdam niyang kinakapos ang mga magulang. Kapag may kita na siya, hindi ito para sa sarili, kundi laan para sa pamilya. Isang binatilyo na mas maaga pang natutong magbigay kaysa humingi at tumanggap. Dati, sir, pagka matutulog kami ng gabi, iniistorya ko yung buhay ko noon, sir, na sabi ko sa kanya, mag-aral kang mabuti, anak, sabi ko. Alam mo, noon gusto kong mag-aral. Kaso lang, anak, namatay yung mga magulang namin. Kaya hindi kami nakatapos ng pag-aaral. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Minsan umiiyak pa yan, sir, eh. Umiiyak talaga nung inistorya ko yung kalagayan ng buhay namin magkakapatid. Dahil sa kanyang kahangahangang kwento, umulan ng pagmamahal ng mga tao mula sa social media hanggang sa mga taong hindi naman niya kakilala. Isa-isa ang nagpaabot ng tulong. Nung nag-viral na sir, meron din nagtumutulong. Meron din nag-GGcast sa kanya. 1,500, 5,000, ganun siya. Namumroblema na ako, sir, kasi pasukan na, wala pa silang gamit. Tapos biglang may tumawag sa akin na sabi niya, Belinda, may pangalan dun si Robert sa tatanggap ng ayuda na yung sa farmer, sir, 2-3. Tapos nung Lunes, pina-enroll ko na siya po sa Logac National High School. Nakita yung pangalan. Ay, ito pala yung hinahanap naming bata kanina pati kasi nandito yung mga school supply nila galing LGU. Sabi yung advisor niya, sir. So, syempre masaya na ako, sir, kasi nasolve na yung problema ko doon. Nag-ambagan at nagbayanihan para ang munting bahay nila na dati hindi matapos-tapos ngayon unti-unti nang nabubuo. Kami po, kasama ang aming pamilya, ay personal po na nagbigay ng tulong para po doon sa mga materyales na kakailanganin nila para matapos ang kanilang bahay. At personally rin po, ako po ay nag-commit sa kanya, nag-promise sa kanya na magbibigay ng financial support para po sa kung ano pa ang mga kakailanganin niya. Simple lang ang pangarap ng mga magulang ni JM. Ang maipamana ang diploma na hindi nila nakuha. Siya na lang ang pag-asa namin kasi yung kapatid niya ayaw namang mag-aral, sir. Sana makapagtapos siya sa pag-aaral niya, sir. Yun lang ang gusto kong mangyari sa kanya. Sa mundong puno ng mga negatibong balita at problema, isang binatilyo at kanyang kalabaw ang nagbibigay ng good vibes. Nagpapaalala rin sila ng mga bagay na hindi naluluma kahit pa sa gitna ng modernong buhay. Ito ay ang pagsisikap, pagmamahal at bayanihan. Hindi naman kailangang maging mayaman para makagawa ng pagbabago. Kung minsan sapat na ang may mabuting puso at isang kaibigang hindi mang-iiwan. Kahit pa 4 ang kanyang mga paa.